Isang gabi, sa gitna ng digmaan, sa gitna ng maisan, bumagsak si Corporal Revo. Isang putok lang ang narinig niya bago lamunin ng dilim ang kanyang malay. Pagmulat niya, ang una niyang nakita ay ang liwanag ng isang gasera at ang tatlong mukha ng magagandang babae na nakapalibot sa kanya. Tila mga anghel na bumaba mula sa langit, mga diyosa ng kagubatan. "Nasaan ako?" tanong ni Revo habang sinusubukang bumangon. "Nasa ligtas kang lugar," sagot ng isa, ang may pinakamahabang buhok. "Ako si Maria at sila ang aking mga kapatid, sina Maria at Maria." Magkakamukha sila, tila ba iisang hulmahan ang pinanggalingan. Ang kaibahan lang ay ang haba ng kanilang buhok at ang kulay ng kanilang mga damit. Dinala nila si Revo sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Ginamot ang kanyang sugat, pinakain ng mainit na sabaw at inalagaan na parang sarili nilang kapatid. Para kay Revo, isa itong milagro. Isang himala sa gitna ng impyerno ng digmaan. Lumipas ang mga araw. Lumakas si Revo. Ang sugat niya ay unti-unting naghihilom. Ang mga Maria ay laging naroon, nakangiti, nag-aalaga. Ngunit habang tumatagal, may mga napapansin siyang kakaiba sa lugar na iyon. Una, walang kahit isang salamin sa buong bahay. Kahit man lang maliit na piraso ng bubog na pwedeng pagtingnan ng kanyang sarili, wala. Kapag nagtatanong siya, ngiti lang ang isinasagot ng magkakapatid. "Hindi namin kailangan ng salamin dito," sabi nila. Pangalawa, ang pagkain. Laging masarap, laging mainit, pero palaging karne. Karne na hindi niya matukoy kung anong uri. Kapag tinanong niya, sasabihin lang nila, karne ng hayop gubat. Ngunit sa buong pananatili niya roon, wala siyang nakitang kahit anong hayop sa paligid. Tanging ang malalim na katahimikan ng kagubatan ang naririnig niya. At ang pinakanakakakilabot sa lahat ay nangyayari tuwing sasapit ang gabi. Nang sa tuwing sisilip siya sa bintana sa gitna ng kadiliman ng gubat, may nakikita siyang dalawang pulang mata na nakatitig pabalik. Parang dalawang nagbabagang uling, hindi kumukurap, laging nagmamasid mula sa kalayuan. Sa una inisip niyang guni-guni lang niya iyon, epekto ng kanyang sugat. Ngunit gabi-gabi, naroon ang mga mata. Hindi gumagalaw, hindi nawawala. Isang gabi, hindi na nakatiis si Revo. Habang mahimbing na natutulog ang tatlong Maria, dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. Dala ang isang patalim na naitago niya. Naglakad siya palapit sa direksyon kung saan niya laging nakikita ang mga pulang mata. Ngunit sa paglapit niya, biglang nawala ang mga ito. Parang bulang naglaho sa hangin. Sa halip, ang natagpuan niya ay isang hukay. At sa loob ng hukay, naroon ang mga buto ng tao. At sa tabi ng mga buto, nakita niya ang mga uniforme. Mga uniforme ng sundalong katulad niya. Kinilabutan si Revo, nanlamig ang buo niyang katawan. Tumakbo siya pabalik sa kubo, ngunit sa pagpasok niya, gising na ang tatlong Maria. Nakaupo sila sa gitna ng sahig, hindi na nakangiti. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga mata ay tila nagliliyab sa liwanag ng gasera. "Saan ka nang galing, Revo?" tanong ng isa, ang boses ay malamig at walang emosyon. "Kailangan ko nang umalis," sabi ni Revo, nanginginig ang boses. "Salamat sa lahat, pero kailangan ko nang bumalik sa kampo." "Hindi," sagot ng pangalawa. "Hindi ka na pwedeng umalis." "Bakit?" Ang pangatlong Maria, ang pinakatahimik sa kanila, ang siyang sumagot. "Dahil bukas na ang kabilugan ng buwan." At sa isang iglap, nagbago ang kanilang anyo. Ang magaganda nilang mukha ay humaba at naging pangit. Ang kanilang mga kuko ay humaba at naging matutulis. Ang kanilang mga mata ay naging kulay pula, katulad ng mga matang nakikita niya sa labas tuwing gabi. Noon niya naintindihan ang lahat. Sila ang mga mata sa dilim. Sila ang mga bantay ng kagubatan. Sila ang Tres Marias. "Sino kayo?" sigaw ni Revo habang umaatras. "Kami ang mga sinaunang nilalang ng gubat na ito," sabi nila ng sabay-sabay. Ang kanilang mga boses ay nag-iba, naging malagim at nakakatakot. "At ikaw, Revo, ang aming handog." Nalaman ni Revo ang katotohanan. Hindi sila mga anghel na nagligtas sa kanya. Sila ang mga demonyong kumupkop sa kanya. Himbawat kabilugan ng buwan,
Nangangailangan sila ng alay. Isang sundalo, isang mandirigma. Kinukuha nila ang mga sugatan, inaalagaan, pinapalakas para maging perpektong handog sa kanilang ritual. Ang mga butong nakita niya sa hukay ay ang mga nauna sa kanya. Mga sundalong tulad niya na naligaw, nagtiwala at nauwi sa pagiging pagkain. Ngayon, malapit na ang gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi na siya pinapayagang umalis. Ang kubong naging kanlungan niya ay naging kanyang kulungan. Ang 3 babaeng nagligtas sa kanya ang siya na ngayong magiging dahilan ng kanyang katapusan. Sa bawat sulok ng kubo, nararamdaman niya ang kanilang presensya. Sa bawat anino, nakikita niya ang kanilang mga pulang mata. Walang salamin sa bahay dahil ayaw nilang makita niya ang sarili niyang takot, ang sarili niyang desperasyon, at higit sa lahat, ayaw nilang makita niya ang kanilang tunay na anyo. Sa huling gabi, bago ang kabilugan, tinangka ni Revo na tumakas. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, naroon silang 3 nakaharang sa kanyang daan. Ang kanilang mga ngiti ay bumalik, ngunit ngayon ito'y puno ng kabangisan. "Huwag kang mag-alala, Revo," sabi ng isa. "Hindi masasayang ang buhay mo. Maging bahagi ka namin," sabi ng pangalawa. "Magiging bahagi ka ng kagubatan, magpakailanman," dugtong ng pangatlo. Habang papalapit ang Tres Marias, ang tanging naririnig na lang ni Revo ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang sarili niyang mga sigaw na nilalamo ng katahimikan ng gabing itim. Ang mga anghel na nagligtas sa kanya ay sila rin palang mga demonyong tatapos sa buhay niya. At sa ilalim ng papalapit na bilog na buwan, isa na namang sundalo ang magiging handog sa Tres Marias, ang mga bantay ng gabi. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang katatakutan. Mag-iingat kayo palagi, lalo na sa dilim.